ating pong pag-worship ay pag-import ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito ay buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Psalm 51. Hindi po natin mamasahin, pero po tayo mag-aaral sa Psalm 51 mula verse 1 hanggang 19. Psalm 51. Okay, dahil po tayo mag-aaral sa umaga sa dito. Sino po mahilig sa boxing? Wala. Mga lalaki hindi rin mahilig na. Title po kasi ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay may kaugnayan sa boxing. Knock down but not out. Hello? Knock down but not out. Alam po natin, pagdating po sa boxing, yung ma-knock down mo po habang ikaw tumatay ng malaban, ito po ay patuloy, no? Ginaganaw. Ang isa po masaklap, kung ikaw ay ma-knock down at ma-knock out, wala ka ng pag-asa. Ito ba? Ang salmo po ito natin pong pag-aaralan sa umagang ito po ay resulta ng isang mabigat na kasalanan ng Haring David upang ang salmong ito ay isulat na. Alam po natin ang istorya na si Haring David ay nagkasala, no, sa isang magandang babaeng nagngangalang Bathsheba. Alam po ba? At nung magkaroon ng bunga yung kanilang pagtatalik na ito, he tried to cover up yung kanyang kasalanan. Yung asawa ni Bathsheba, si Leah, ay pinatawag niya po mula sa labanan, parang binigyan niya ng bakasyon. Sabi na, mukhang pagod na pagod ka. Ang bakasyon mo muna, umuwi ka muna sa tahanan niyo. Pero alam po kasi nila, isang kitay, kung ano yung kanyang katangkulang bilang isang sundalo, at hindi po siya umuwi upang sipingan ng kanyang asawa, kundi bagko siya po ay natulog na kasama ng mga manlay, sa quarter servants o sa mga soldier servants. Nung hindi po umuwi po yun, ay umisip naman ng ibang paraan si David. Nilasing niya po si niya at sabi niya, sige, magpakasaya tayo dito. Pero namalasing po ito, hindi rin umuwi. Bagpos, natulog ulit sa labas ng bahay. So wala na po siyang ibang maisip na dahilan o paraan upang mapagtakpan niya yung kanyang kasalanan, kundi isubok sa isang kamatayan. Siya. At ito po ay sinabak niya sa labanan. Sinabi niya sa kanyang commander yung chief sa gera, kay Joab, pinarating niya, sige, lusubin niyo naman, isubo niyo sila. Upang siya mapangarap. At doon po dumating ang isang pagkakataon na talagang nagsisi po siya nung ito ay parating sa kanya ni Prophet Nathan. At during his repentance and soul-searching, David wrote this up. Simulat na po ito, i-express yung bigat at sakit na nararamdaman niya gawa ng kasalanan. To make it more personal sa atin, let's say Satan, no? Telling us, o tinetempt tayo siya, okay lang yan, wala na makakita. Hindi naman nila malalaman. Sikreto mo yan. At malalakpas sa muting yan, no? Na hindi nila malalaman. At kung tayo ay mag-in sa temptation na ito, no? Parang sinasabi sa Satan, lagot ka. Malalaman nila. Kristiyano ko pa naman. Leader ka na ng church. Ano yung ginawa mo? Kung tayo po ay true born-again Christian, alam po ni Satanas na hindi niya po pwede na makuha ang ating kaluluwa, pero ang ginagawa niya po sa atin ay tinetempt niya tayo upang tayo magkasala, upang tayo bumagsak sa ating pananampalataya, upang tayo ay maging talunan sa pag-ipagbakang spiritual. Alam niya, tuwa po siya pag nakikita niya po ang isang Kristiyano ay nagkakasala. Yung po yung talagang gustong-gusto niya. No? At kinukumbinsi niya ang bawat isa na maaaring hindi ka na po pwedeng bumalik
Sobra na yung kasalanan mo. Wasted na ang buhay mo. Church, don't listen to him. He is a liar. God says in His word in Proverbs 24 verse 16a, for a righteous man may fall 7 times and he rises again. Though a righteous man falls 7 times, he rises again. Hindi po sapat na tayo nakasala, ngunit tayo malulugmok at mananatili sa ating kasalanan. Sabi po ng Biblia, maaaring tayo ma-knockdown, maaaring tayo madupira, maaaring tayo magpati, pero ang isang mahalagang balita na maganda sa pandinig ng bawat isa, meron tayong pagkakataon na tayo ay tumayo. Pag-aralan po natin sa umagang ito, how David come back from his sin. But first, you should remember, unang-una, we have a capacity for sin. Hello? Meron po tayong kapasidad o may abilidad na tayo ay magkasala. When Jesus saved us as a sinner, He does not take away the capacity or ability for us to sin. Nandiyan pa rin yung ating kapasidad. Nandiyan pa rin yung abilidad. Kaya nung tayo maging born again, may mga struggle na nangyayari sa ating buhay. Ano nyo, ito po yung struggle, Pablo, doon sa, nung sinabi niya sa Romans chapter 7, verse 22 to 23, ang sabi niya po rito, maganda yung sinasabi niya, sa Romans chapter 7, verse 22 to 23. Ang sabi niya, for I delight in the law of God, according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Alam niya, sabi niya, pinipilit niyang gumawa ng mabuti. Hindi ko ba? Naisin niyang gumawa ng mabuti. Merong bahagi ng kanyang pagkatao ang ayaw nito, at kadalasan, yung kasalanan ang nagagawa natin. Kaya nga po, nagsalita po siya sa verse 24, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Kabag-kabag ako. Nakakalunod sa aking kalagayan. Sino ba ang magliligtas sa aking sa kalagayan kong ito? Sabi niya, thanks be to God. Thanks be to Jesus Christ na siya ay nakakalakad na ayon sa salita ng ating Panginoon. Walang sino man sa atin, siguro sa umagang po ito, na maaaring magsabi that we are perfect. In a sense, we are sinless in our life as a Christian. Hindi po natin po pwede lokohin ang ating sarili. Maliwanag po ang sabi po ng Biblia sa 1 John chapter 1, 1 John chapter 1, verse 8 and 10. Ang sabi niya po dito, one again, a new commandment I write to you, which is true in you. Because the darkness is passing away and the two lights are already shining. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness. Oh no, 1 John chapter 1 verse 9. He who says the light and hates his brother is in darkness. Until now, ay po kasi binabasa ko, sorry. Malabo na mata. Sabi po sa 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Maliwanag po, no? Lahat po tayo may kapasidad sa buhay na ito. Even the very person na tinawag na nating Panginoon. Remember Abraham? Diba? Tinawag siya ng ating Panginoon mula doon sa Ur, papunta sa lupang pangako. Ano po yung first sin ni Abraham? Lying.
Hindi po ba? Natakot siya nung nasa una, baka kasi si Sarah ay napakaganda. Kaya sabi niya kasi pag tinanong ka, sabihin mo, sister kita. Hindi asawa. Remember Jacob? He's a deceiver. The name Jacob is a deceiver. Diba? Dinisip niya yun, magkatulog sila ng kanyang nanay, dinisip nila yung kanyang tatay, no? Para lamang mapunta sa kanya yung blessing that belongs to Esau. Kaya galit na galit si Esau. Nung dumating asa na yung blessing, wala na, naibigay mo na. Mahalaga po kasi yung pronouncement ng blessing at that time. At ito ay nagkakatotoo sa buhay ba? Remember David? Ating po pinag-aaralan ngayon. Ang sabi po ng Biblia is, man after God's own heart. Pero see, alam niyo, yung kasalanan po ay unti-unti pumapatay sa ating pananampalataya. Ang kasalanan po ay unti-unti pumapatay sa kagalakan na nararanasan po natin nung tayo ay maligtas sa ating Panginoon. Ang kasalanan po ay unti-unti pumapatay sa ating prayer life, sa ating po devotion, sa ating pag-worship sa ating Panginoon. As long na narito po tayo sa daigdig na ito, we should watch out. Be careful sa ating mga buhay Kristiyano. We have always the capacity to sin. Kaya kailangan po maging maingat po tayo sa mga bagay na ito. Hindi po dapat tayo magmalaki na tayo ay Kristiyano, na tayo ay leaders of the church, dahil maaaring tayo po ay mahulog sa kasalanan kung hindi po tayo magiging maingat sa ating buhay Kristiyano. Pangalawa, the effect of sin for the Christian. Ano po ba yung epekto? Ano po ba yung consequences? Alam po tayo, Psalm 51 is written by a sinning king. Kaya alam niya po yung kung ano yung apekto ng kasalanan sa kanyang buhay. Never deceive. Huwag po tayong mapaglalangan, magoyong ni Satanas. Alam niyo yung kasalanan ay may daladalang pamalo yan. May consequences na mangyayari sa hindi tayo makakatakas doon sa kasalanan na sabi okay lang. May mangyayaring kapalit ang ating nagawang kasalanan. May kapalit po yan. Yun po yung gusto ni Satan na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Una-una, ano po ba yung mga consequences ng sin? Sin make us dirty. So, Psalm 51 verse 2, sinasabi, wash me. Alam po ni Haring, that thoroughly with my iniquity and cleanse me from my sin. Alam niya po, sa harapan ng ating Panginoon, ang kasalanan ay isang marumi, no? Isang dumi na nakikita ng ating Panginoon. Yung mga unbelievers ay wala po silang difficulty sa mga kasalanan. Parang they will just smile and give reason for it. No? They have so many excuses para po dito. Sabi nga ni Brother Lionel kanina, sabi niya, basta nabasa mo ba, napanood mo ba yung sa TV tungkol doon sa nilot ng Gaetano mo ba yun? O Gaetano, kung ano man yun, sabi niya. Iba mo, nakatawa po, kumakaway pa po. Diba? Kasalanan mo yun eh. Hindi mo ba? Kasalanan yung magnakaw eh. Kasalanan yung kumuha ng aling ni Hiki. Ano pa ang iso natin? Mahal sabihin natin, dinaanan kami ng disaster eh. Nagugutom kami. Pero sin is still a sin. Mahal, wow, tuwa-tuwa pa sila. Tulak-tulak daw yung isang, ng ice cream ba? Sarap na sarap sila. Ang dala na yung mga maneta. Ano gagawin ng maneta? Di mo iba, tuwa-tuwa sila. Alam nyo, bali wala po sa kanila yun eh. Pero sa mata ng Panginoon, ang kasalanan ay isang maduming bagay na pati sa buhay ng isang tao.
Kaya sabi po ni Pedro, kung tayo po ay mga Kristiyano, tayo ay patuloy na nagkakasala para daw tayo isang baboy matapos paliguan at linisin, nung makakawala, bumalik sa lubluban sa putik. Hello? Kung bisan yung dumi na to ay parang nasisiyahan po sila. No? Sin make us dirty. Maaari sa iba may mga katwiran, pero sa mata ng Panginoon, it's the dirt na dapat maalis sa ating buhay. Pangalawa, sin saturates the mind. Narito po yan. Kung tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo may enjoy yung sinning. No? Yung mga believers, they enjoy sin at pinagmamalaki pa po nila ito. Pero dahil mayroong conviction, nananatili ang ating kaisipan na tayo ay may kasalanan, hindi tayo mapakali bilang isang Kristiyano. Kung kayo po isang Kristiyano at kayo po ay medyo nasisiyahan at nananatili sa kasalanan, may problema po tayong malaki na ating buhay Kristiyano. Hindi po tayo magiging kampante sa kasalanan. No? Hindi po ito malaalis sa ating isip unless we deal with it. Naalisin po natin at i-deal po natin dito. The Holy Spirit will not allow us to live peacefully. He will convict us of our sin. No? Pilmihan nandyan. Kaya nga sabi po ni Haring David sa Psalm 51 verse 3, sabi niya po, for I acknowledge my transgression, and my sin is always before me. Lagi niya nakikita yung kasalanan ngayon. Na umulikil-kil sa kanyang kaisipan, lagi niya nakikita yung kasalanan ngayon. Hindi siya mapakali, wala siyang kapayapaan. Wala siyang kakontentuhan sa buhay not unless na maalis yung mga bagay na ito. Isa po yung sa consequences Ngayon, kung hindi po natin ito nararanasan, may problema ka kapatid. Kung hindi natin ito nararamdaman, malaking problema mo lalo. Pangatlo, guilt remains in us until we deal with it. Yun nga. Pero nandiyan yung guilty feeling. Nandiyan yung mga bagay na alalahanin. Si Haring David po talagang siya po ay broken-hearted. O broken in spirit. Because he hurt God. Alam nyo, yung po yung pagkakaiba ng isang alipin sa anak. Ang alipin po kasi pag nagkasala po sila, tatakot siya sa parusa ng kanyang amo. Amen? Pero ang isang anak po, pag nagkasala po siya, natatakot po siya, nangihinayang siya, nalulungkot siya, nang ang kanyang ama ay nabigyan niya ng problema at nagkasala siya sa kanyang ama, nagmamahal sa kanya. Yun po yung pagkakaiba. No? Tayo po ay nagkakaroon ng kalungkutan. Tayo po ay nagkakaroon ng takot, not because na mararanasan natin yung consequences, yung punishment na ito. Naiisip natin yung punishment sa ating pong kasalanan. Ang tunay pong Kristiyano ay nanlulumo at umiiyak sa kanyang kasalanan, sa kanyang ginawa, hindi dahil sa takot sa punishment, kundi dahil na-offend natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Nabigyan natin siya ng alalahanin. Nasaktan natin ang kanyang puso. Hindi natin pinahalagahan ang kanyang pagmamahal sa atin. Binaliwala natin yung kanyang pagmamahal sa ating buhay. Binelate natin yung kalooban ng Diyos at Ama natin sa ating buhay. That's why we feel sorrow sa ating buhay. Panlima, sin saddens the heart. No? Nawawala yung joy ng salvation natin. Alam niyo po, di ba? Lalo na pag kayo kinukumusta mo yung mga kapatiran na malayo, kumusta ka na? Mabuti, pero makikita mo walang gulo ang buhay. Alam niyo, iba-iba yung ibang-iba yung aura, tawag nila. No? Yung gulo ng mukha ng isang Kristiyano
na tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, na tama yung relasyon sa ating Panginoon. Si Haring David, hindi niya pumakuble. Talagang na lamang yung kalungkutan sa kanyang puso na nararanasan. Ang sabi niya po sa verse 8, make me hear joy and gladness. Muli niya maranasan, maramdaman, marinig yung kagalakan. Sa verse 2, sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Nawala yung joy niya. Isalihin. Kaya nga po gusto niya ma-restore yung joy na ito. Gusto niya magkaroon uli ng isang kagalakan sa tamang relasyon sa ating Panginoon. Sin makes the body sick. Amen? Yung kasing joy, yung peace, yung gladness, pag ikaw may kasalanan, napapalitan ko na worry, fear, anxiety. At napag-aralan po natin, yung mga bagay na yun is very dangerous to your health. Di po ba? Bunga po minsan ng kasalanan niyan. Kaya sometimes we feel weak. Na may nakaramdaman tayo nararanasan. 17, seal the lips. Sabi po, sinasarado nito ang ating bibig. Miski na minsan sa ating praise and worship, we cannot shout for joy. We cannot sing with gladness in your heart. Hindi po tayo makapag-testify. Yung ang pinag-uusapan lang kahapon. Kung ang buhay natin ay sala. Hindi po pwede. Hindi natin po pwede sabihin sa ating kapitbahay na ikaw ay bibigyan ng kaligtasan ng Panginoon, na ikaw ay babaguhin ng Diyos kung ating buhay ay hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. Isasarado nito ang inyong mga bibig. Nahihiya. Kadalasan po minsan na maraming mga matagal po nawawala sa church. Pagtatanungin mo, bakit ka po sa church? Nahihiya kasi ako. Yeah? Oh! Almost 100% na mga pinukumusta ko. Kumusta ka na? Ba't di ka pumunta? Nahihiya ako sa'yo ko. Bakit? Yun po yun. Nasasarado ang ating bibig. Kung tayo po ay nandun po sa kasalanan. Hindi natin may pagmalaki yung goodness ng Panginoon na ginagawa sa ating buhay. Kasi nais ni Satanas na tayo po ay manatiling bagsak, na hindi na babangon, na hindi na makapaglilingkod sa ating Panginoon. May isang tanong po ako sa umaga sa inyo. Kumusta po ang relationship niyo sa ating Panginoon? Tayo po ba ay tama ang relasyon natin sa ating Panginoon? Kung tayo man po ay hindi tama, kung tayo man po ay nagkakasala sa ating Panginoon, huwag po kayo malungkot. Hindi po kailangan tayo manatiling nakalugmok at talunan. Hindi tayo kailangan na manatiling tunay na malayo sa presensya ng ating Panginoon. Kung si Haring David po ay nakatayo sa kanyang pong kasalanan, tayo rin po ay makakatayo. How to come back from sin? Paano muli po tayo muling natayo at muling maninindigan sa pananampalataya? May tatlo pong bagay na ginawa si Haring David upang siya ay makatayo at muling manindigan sa pananampalataya sa ating Panginoon. Number 1 is confession. Hello? Confession. Alam niyo po yung tunay na pagtatapat, ito po ay tamang pagkalkula sa ating kasalanan. Na para bang hindi natin sinasabi, yung ating nagawa is just a mistake. Just a slip dahil hindi ka nakapag-isip. O marami po mga Kristiyano ang nagsasabi kasi yun ang weakness ko. Di mo ba narinig niyo po yan? Diba? Kasi yun ang weakness ko eh. Pero actually, it is a sin.
Kasi weakness ko, pastor, hindi ako talaga, yung bibig ko. Pag nakarinig ako, hindi ko talaga mapigilan. Hindi po ba? Pero, hindi po. Ang tunay na pag ating pong confession ay ito po ay in-instrument natin na tayo talaga ay may kasalanan. No? Kaya nga po natin kino-confess. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng right attitude. Dahil sa kasalanan, yun po ay dinistrapove natin. Nalulungkot po tayo dito. Hindi tayo nagagalak. Hindi tayo nananatili sa kasalanan ito. May ginagawa tayo upang ito ay mapagtagumpayan natin. Hindi natin pinilasan, kasi tao lamang ako. Gusto, tao lang. Kaya nagkakamali, yes. Pero alalahanin po natin, tao ka, pero may Diyos ka na nagmamahal sa'yo. Kaya nga, dapat hindi po tayo matuwa. Hindi natin approve, disapprove po natin. No? Kailangan po magkaroon tayo ng right attitude. Pangatlo po, confession naman, a right conduct. Ibig sabihin, meron tayong tamang pag-aksyon, pananaw, pagdating po sa kasalanan. Ito po ay iiwasan natin. Hindi po yung madalas biro ng mga pastor, we confess, we repeat. Sabi po, madalas ko po sinasabi, nung sama ng napon, pag nalaman po natin yung kasalanan, iniiwanan natin yung kasalanan. Hindi natin binibigit. Hindi natin nilalagay sa likutan natin at pinapasan natin. Ito po ay kinalilimutan natin. At determinado po tayo sa ating buhay na ito ay talagang iwanan, kalimutan, no? At hindi na muling balikan. Hindi niyo po sabi po ni Solomon sa Proverbs 28 verse 13, He who covers his sin will not prosper, but whoever confess and forsake them will have mercy. Praise the Lord! No? Ito mga tao, mga tumisan na tinatago, tinatakban, pili. No? Ini-ignore ang kasalanan, will not prosper. Ang confession po, it demands honesty. Magiging tapat tayo sa ating sarili. Alam natin ang ating kalagayan before a holy God. Kaya nga po sabi po na Isaiah, sa Isaiah chapter 6 verse 5, wound me, I'm undone, because I am a man of unclean lips. No? Si Pedro po na lumuho, nagpatira pa sa harapan ng ating Panginoon, ang sabi niya, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Sa Luke chapter 5 verse 8. Ang sabi po ng publikano, nung siya po ay nasa templo, habang kanyang dinadagukan ng kanyang dibdib, ang sabi niya, God, have mercy on me. I am a sinner. Sa Luke chapter 18 verse 13. At si Pablo po, nang sabi po niya, he is a chief sinner. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Kailangan po yun, isang honest to goodness na confession na tayo'y makasalanan. Hello? Na tayo'y marumi sa harapan ng ating Panginoon. Alam mo, confession is acknowledging your sin before a holy God. Napanood yung ba yung kay Napoleon? Diba? Sabi nga, ewan ko po, hindi ko alam. Bahala sila lang. Hindi ko alam sa kanila. Nakalimutan ko po. Hindi po man. Pero yung confession is acknowledging, kinikilala natin yung kasalanan natin na tayo makasalanan before a holy God. Ang kagandahan po kay David, he acknowledged his sin. Amen? Ang sabi nga po niya sa Psalm 51, verse 3, for I acknowledge my transgression. Kinikilala ko, inaamin ko ang aking kasalanan. Alam niyo, binira po kasi yung tao na maamin sa kanyang kasalanan. Miss, sinahulin mo na siya. Pero si Halin David is honest.
himself and before God, Lord, nagkasala ako sa iyo. Inaamin ko ang aking kasalanan. At hindi lang po i-acknowledge the justice of God. Sa Psalm 51 verse 4b, hindi po ba? Ang sabi niya po dito, against you only have I sinned and done this evil in your heart. Verse B, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Alam mo yung judgment po ng Panginoon, parehas po yan. Sabi nga ni Haring David, blameless. Wala kayo may pipintas. No? Kita niyo po yung judgment na ibinigay po ng ating Panginoon sa kanila. Bigat po. Ang isang napakaganda ni Haring David, pagamat inamin niya yung kasalanan niya, in-acknowledge niya yung judgment na ibinigay sa kanya ng Panginoon is just that. Hindi po siya beg for leniency. Lord, you're very hard naman. Yung pagkakasala ko naman, bakit naman Panginoon yung walang manay na bata? Ano ba kasalanan niya? Ako na lang ang parusahan mo. Huwag na lang yung anak ko. Hindi, ano? Hindi ko sabi. May sinabi sa kanya that the sword will not depart from your household. No, bakit naman Panginoon ganun? Hindi. Ang sabi na dito, your judgment is right and blameless. Sabi nga po sa atin, the law must be harsh, but it's the law. Sa kanya, nakagawa siya ng kasalanan, anumang kaparusahan ay bigay ng ating Panginoon, it is right for him. Tama lang. Dapat ko lang tanggapin ito. Para sinasabi niya, I'm wrong, you're right. May sinubingin sa akin, yan ang ano mo, tama ka Panginoon. Hindi na siya akabila sa judgment na ito. Napakaganda po, ano? Yung confession na binigay ni Haring David. After confession, the next step to come back is contrition or repentance. In-acknowledge ni Haring David what pleases God. Ang sabi niya po doon, not as a sacrifice of burnt offering that I will offer that will please you. Ang sabi niya po doon, a broken spirit and a broken and contrite heart you will not despise. Alam niya po, hindi niya po pwedeng daanin sa regalo ng Diyos. Hello? Hindi niya po pwede kung ano yung sacrifice na ibibigay niyo. Hindi po masisiya ng Panginoon doon kung ikaw ay may kasalanan. At ang sabi niya, what do you want from me is a broken spirit, a broken heart, a contrite heart. What do you want from me is a repentance. Hindi po sapat, ano natin yun? Sinabi mo yung kasalanan mo, pero ang kasunod po sa pag-amin ng kasalanan ay ang pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan ito. Hindi po ba? Hindi po siya nagbigay ng tinatawag na mga dahilan. Kasi ang concrete heart, ito po ay hindi naghahanap ng mga circumstansya para i-blame. Hindi po ito naghahanap ng mga tao para i-blame. Hindi po ito biniblame ang Diyos. Si Haring David, hindi po niya binblame yung Diyos. Sana, Panginoon, di mo na ako ginawang hari. At hindi pa sana ako nagkasala. Kasi naman si Bathsheba, pagpira ba naman, naligo ng bubutubad. Nakita ko tuloy. Tao lamang, natutukso, ang daming marupok, kay galing. Di ba ba? Hindi niya binlame. Wala siyang sinisi na pangyayari sa kanyang buhay. Wala siyang sinisi mga tao. He blamed only himself. Tayo kung sino-sino sinisisi natin. Maaari yung mga nagnakaw na yun, sinisisi, kasi dumaan ang bagyong Sirlanda. Nasira na yun, nawala ang pananim. Magugutom kami, kaya nagnakaw kami. Diba? Kasi ang bagal-bagal ng gobyerno para magdala ng relief. Pababayaan na mamatay sa gutom yung aming mga anak. Kaya nagnakaw kami. Hindi, Hindi po siya katulad ni Adan, sinisi ang Diyos.
Yung babae, kasi naman Panginoon, ikaw yung babae yung binigay mo sa akin, siya yung nagbigay sa akin ng butas. Eh sabi naman nila, Panginoon, hindi ako. Yung kasi yung serpent. Binuhin mo naman, sinukso ko yung ganyo ko. Kung wala yan, hindi. Hindi po ba? Pero one thing, a concrete heart will not blame others. A concrete heart that not seek to rationalize or explain, or excuse, or defend, or justify yung sin na ito. Di po ba? Isa yung mga nangunguwesta at kami na, bakit mo ginawa yan? Eh, kasi nagugutin ko na. Kasi may sakit yung anak ko. Kasi birthday ng asawa ko, wala akong panghanda. Ginajustify po nila. Yun yung mga makabagong soul eh. Mga haring soul, mga makabagong haring soul. Doon siya ay napipila, hindi. Kaya nga namin inipon yan, magaganda yan eh. Para i-sacrifice namin sa Diyos mo doon sa Gilgal. Eh hindi naman niya inuutos ng Panginoon eh. In-explain niya, in-justify niya, nag-excuse siya kung bakit hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Alam niyo, complete tayo is acknowledging, recognizing that God demands truth and honesty in us. Hindi lang tayo napipili ng bad or sad sa ating kasalanan, but we feel godly sorrow, yung kalungkutan. Kaya nga po sabi po ni Pablo sa kanyang sulat sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10a, for godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted. Amen! Godly sorrow leads to repentance. At kailanman, hindi natin pagsisisihan na tayo ay nag-confess ng ating kasalanan, na tayo ay nag-repent sa ating kasalanan. God wants a true repentance in His people. God wants a true sacrifice of a broken spirit and a broken heart and a contrite heart. Yung isang taong determinado na lumayo, umiwas, tumalikod sa kasalanan. Abandonahin ito. Yes. Yun ang nais ng ating Panginoon. Na makita sa bawat isang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos. Confession. Repentance sa ating buhay. Yung contrition sa ating puso. Ang pangalawa, yung forgiveness o yung cleansing. Paglilinis. Si Haring David po, ang gusto niya po, nalilinisin siya ng ating Panginoon. He wants forgiveness. He wants cleansing. He wants a restoration. Upang muling mapanumpanik yung matamis na pag-iibigan nila ng ating Panginoon. Yung kanilang relationship ng ating Panginoon. Kita niyo po ang sabi niya, mga ginamit niya po mga salita, blot out my transgression. So verse 1c, na ibig po sabihin, burahin mo, alisin mo, tanggalin mo yung aking kasalanan sa iyong harapan. Ang sabi niya, wash us thoroughly with iniquity, cleanse me from my sin, purge me with hyssop. No? Ang nais po ni Haring David, totally clean siya sa harapan ng ating Panginoon. The word blot out means removing the record. The word wash means take so dirty. Alisin yung mga soil to clean up. Para po itong ginagamit sa paglalaba. Na talagang inaalis natin yung mga mancha sa ating mga damit. Nililinis natin. Yung hyssop po ay sa herb common at that time. Na ito po ay ginagamit na detergent o panlinis. No? Lalo po sa mga sacred place. Ito po ay ginagamit sa ceremonial cleansing. Pag isang tao po ay
na gumaling po sa kanyang karamdaman na skin disease of leprosy. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga priest ay gumamit ng hyssop together with cedar wood, scarlet yarn, and blood of clean bird and sprinkle it to the person. He will be ceremonially clean. At siya po ay i-allow na muling makasama sa camp. Alam po natin ang lepers, pinalalayas po sa camp. Sinasegregate po sila. At doon po sa time ni Jesus, ay sinasabi po nila, nagalan po sila. No? Nagalan po sila. Leper, leper. Alis ang mundo. At pag ito po ay napagaling, kaya po natatandaan nyo yung leper, 10 lepers na pinagaling na ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, show yourself to the priest. Kasi yung po magdideklara na you are daily ceremonial clean at ikaw po ay makaka-restore na sa relationship nyo sa society. Ginagamit po ito para i-purify yung house na siyang contaminated by mold. Kaya nga sabi niya sa Panginoon, purge me with hyssop. Cleanse me, wash me, blot out my transgression. Napakaganda po, ano? Naalala niyo po siguro minsan sa mga mall, meron po doon mga nagpapakita ng mga detergent o mga gamit na talagang naglilinis. Hindi po ba? Okay, kumakatok sa inyo. Pero, minsan pagpak po yung mga yun. Pero napakaganda po, the blood of Christ ay ito po yung lumilinis sa ating kasalanan. Sabi po sa 1 John 1:17, 1 John 1:17. Sabi, and the world is passing on. First John naman sila. First John. Okay, nasa na ba? Hindi pala 1:17. And the world is passing away. Last of the people. Okay. Ito po yung sinasabi po doon na tunay na ang dugo ng ating Panginoon ang siyang tunay na nagbibigay ng kalinisan sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga po yun. After all this, na lahat ng ginawa ni Haring David, nananalangin po si Haring David. Ano po yung unang panalangin niya? Ang sabi niya, God, restore my joy. Yung joy na nawala sa kanya because of sin. He wants God to restore him. Restore the joy of my salvation. Restore the joy of my salvation. Napakaganda po, ano? Okay, hindi po 170 pala, 17 pala. Sorry. No? Ang sabi po doon, but if we walk in the light, as He in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. 17 po pala. Okay. Ang pangalawa po sinasabi niya ng prayer niya po, create in me a clean heart. Alam po niya, kilala niya, na heart is deceitful above all else and terribly sick. Ayon sa Jeremiah 17 verse 9. Di po ba? Talagang terribly wicked. Alam niyo po, kaya nga natin magkasal niya, Lord, create in me a pure heart. Lord, bigyan mo isang puso na malinis na po pwedeng sumamba, umawit sa iyo. Ang pangatlo sabi niya, renew the right spirit in me. I-renew mo po, Panginoon. So verse 10b, your steadfast spirit ay tunay na lalong mag-umapaw at lalong manatili sa akin. Yung po yung prayer ni Haring David, no? Restore to me the joy of my salvation and the right steadfast spirit within me. Then he promised God, this is what I do, God. Ang sabi niya, He will teach sinners the way of God. So verse 13. No? Sabi niya,
I will teach sinners so that they may know the way of God, so that they can worship Him. No? Upang lalo siya makilala, upang sila ay mag-convert, maniwala, manampalataya sa isang Diyos. Napakagandang purpose na. Tayo po, ganun din kaya tayo. Nung maranasan natin pagpapatawad ng ating Panginoon, nung tayo ligtas ng ating Panginoon, meron tayong naising na i-share din sa iba yung mga bagay na ito. Yung po'y pangako ni Haring David sa kanya. At sabi niya po, pangalawa, he will sing song with God, verse 14, with gladness. Yung meron talagang kagalakan na sumisigaw, he will praise God. Hindi po niya kahiya ang Diyos na siya magpupuri, sasamba sa isang Diyos. Kung nararanasan po na natin ito sa ating buhay, kung tayo nagkakasala, huwag po nating kandungin ng kasalanan sa ating puso. Maging katulad po tayo ng Haring David. Kung nais po natin bumangon sa ating paglapay sa kasalanan ito, minsan hindi tayo makapagpuri, hindi tayo makaawit because of that sin. There is remedy. Confess your sin. Repent. No? At hayaan natin ang Panginoon ang siyang maglinis sa ating mga kasalanan. Always remember, God loves you. God loves you so much na hindi yung kasalanan na mapaghihiwalay sa iyo ng ating Panginoon kung meron tayong pusong tunay na naisip na manatili sa ating Panginoon. If we will confess our sin, if we will repent sa ating mga kasalanan, at hayaan natin ang Panginoon na luminis sa lahat ng kasalanan. So sa umaga po ito, inaya ko po ngayon ito ngayon. Awitin po natin yung awitin. Samayin po natin yung mensahe na awitin. Marami po doon, malawak. Yung pag-ibig na natin, Panginoon. Kung tayo man po ay nakakaroon ng kasalanan, nung sandaling mo, this is your time with God. As we sing this song, isipin po natin yung ating mga kasalanan na nagbigay ng kalungkutan sa ating Diyos. Na nagbigay sa atin ng kalungkutan na hindi tayo makaaway sa ating Panginoon. Then confess it to God. Repent. And let God cleanse yung ating mga kasalanan at using ito. Napakaganda po yung tayo. Strukturang liyan. Awitin po natin ito as a prayer. Then, I will give you a minute. Talk to your God. Huwag po natin pakinggan yung ating katabi. Huwag po natin pakinggan nasa harapan natin. It is between you and your God. Confess your sin. Repent of your sin. Let God bless you from all unrighteousness and sin in your heart. Jesus, have mercy on us. Oh, by His loving kindness, mercy, Lord. Oh, kaya yes,
Lord, marami pong salamat. Pagkamat kami makasalanan at patuloy na nagkakasalan, Lord. Nariyan ka ang iyong pag-ibig na mas panawag sa aming kasalanan. Na patuloy, Lord, na kami ay pinapatawad mo. Lord, sa umagang ito, Lord, hayaan mo, Lord. Ano man ang aming mga kasalanan po, Panginoon, sa iyong harapan, na patuloy at paulit-ulit namin nagagawa. Lord, patawarin niyo kami. Lord, lilinisin niyo kami ng dugo ng aming Panginoon sa Kristo Jesus upang kami maging malinis sa iyong harapan, Panginoon. Lord, nakikita niyo naman ang puso ng bawat isa. Wala kami maitatago sa iyo, Lord. At tulad na sinasabi po, Panginoon, search me, O God. Search us, Lord. Ultimo sa kailalbot, bituran ng aming mga puso, Lord. Linisin niyo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami sa pag-rebelde namin sa iyo, Panginoon. Lord, ibalik niyo po, Panginoon, sa amin yung joy ng aming salvation. So that we will sing praises unto you, Lord. Oh, hallelujah. Lord, maraming po salamat sa pag-ibig na yan. Na tunay na Diyos, laging laan na magpatawad. Laging laan umunawa sa amin. Lord, marami po salamat. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus.